Sabi nila, kapag ang isang tao ay masyadong perpekto, siguradong may itinatago itong madilim na sikreto. Huli na nang mapagtanto ko na ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay ay hindi pala kabilang sa mundo ng mga tao. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jing, 26 years old, at 3 buwan kaming kasal ni Rinaldo. Si Rinaldo ay isang tahimik at kagalang-galang na high school teacher sa isang pampublikong paaralan sa probinsya. Gwapo, matalino, at higit sa lahat ay sobrang maalaga. Halos ayaw niya akong padapuan sa lamok. Pero may isang bagay ang palaging nakapagtataka sa akin. Sa loob ng aming bahay, ayaw na ayaw ni Rinaldo na binubuksan ko ang mga bintana ng aming kwarto tuwing sasapit ang kapilugan ng buwan. Isang gabi, dahil sa sobrang init ng panahon, nagising ako na basang-basa ng pawis. Bandang 1:00 ng madaling araw iyon. Napansin kong wala si Rinaldo sa tabi ko at ang pinto ng kwarto ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at tinungo ang kusina para uminom ng tubig. Doon ko narinig ang isang kakaibang tunog na nanggagaling sa likod ng aming bahay sa bandang sagingan. Para itong tunog ng malaking pakpak na humahampas sa hangin at mahinang huni na parang ibon pero mas malalim. Sumilip ako sa bintana ng kusina at doon ko nakita ang isang anino na nakatayo sa ilalim ng puno ng saging. Ang aninong iyon ay kay Rinaldo, pero may kung anong mali sa kanyang anyo. Ang kanyang likuran ay tila nahahati at may mga itim na balahibo na lumalabas mula sa kanyang balat. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang bigla siyang humarap sa direksyon ng bintana. Kahit madilim, kitang-kita ko ang kanyang mga mata na nagliliwanag na kulay dilaw, parang sa pusa. Mabilis akong tumakbo pabalik sa kwarto at nagtalokbong ng kumot. Nanginginig sa sobrang takot. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang mahinang yabag ng mga paa ni Rinaldo. Humiga siya sa tabi ko at naramdaman ko ang sobrang init ng kanyang katawan na tila bagong galing sa apoy. Amoy malansa siya, amoy ng hilaw na karne na hinaluan ng mabahong putik. Kinabukasan, maayos ba ang tulog mo, mahal? Bakit parang namumutla ka? Tanong ni Rinaldo habang ang kanyang steak na halos silaw pa habang nag-aalmusal. Napatingin ako sa kanyang mga kuko at napansin kong may mga itim na dumi na parang galing sa lupa o dugo. Doon ko naisipang hinalughog ang mga gamit niya habang nasa paaralan siya. Sa ilalim ng kabinet, nakakita ko ng isang maliit na garapon na may lamang itim na langis at mga ugat ng halaman. May kasama rin itong lumang papel na may nakasulat na orasyon sa wikang hindi ko maintindihan. Nang basahin ko ang huling bahagi, isang pangalan ang tumambad sa akin. Ang taga-sundo ng lahi ng mga wakwak. Doon ko napagtanto na ang pamilya ni Rinaldo sa malayong lugar ay mga sumpa na ipinasa sa bawat panganay na lalaki. At ang dahilan kung bakit pinakasalan ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil kailangan niya ng isang lalagyan para sa susunod na henerasyon ng kanilang lahi. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text mula sa kapatid ni Rinaldo na nasa probinsya nila. Jing, itakas mo na ang sarili mo. Ngayong gabi na ang huling yugto ng kanyang pagbabago.
Narinig ko ang paghinto ng isang sasakyan sa harap ng bahay. Maaga siyang umuwi. Dali-dali kong ibinalik ang garapon. Pero sa sobrang kaba ko, nabasag ito sa sahig. Ang itim na langis ay kumalat at ang amoy ay tila tumatawag sa kung anong nilalang na nasa labas ng bahay. Bumukas ang pinto ng bahay at nakita ko si Reynaldo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya naka-uniform ng teacher. Nakahubad siya at ang kanyang balat ay tila dahan-dahang nagpapalit anyo sa harap ko. Sabi ko naman sa iyo, Jing, huwag kang masyadong mausisa sa mga gamit ko. Sabi niya habang ang kanyang boses ay nagiging garalgal na. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo dahil lahat ng bintana ay nakalak mula sa labas. Sino ba talaga ang dinadala ko sa loob ng sinapupunan ko? Okay, abangan pa po ang karugtong ng magandang kwentong ito, ang tagasundo ng lahi ng mga wakwak. At muli po ay nagpapasalamat ako sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa channel na ito. Mega love shoutout po sa lahat at mag-iingat po tayo palagi kung sa mga panig na mundo tayo naroroon. Hanggang sa muli.